Chapter 11. Isang araw bago ang flight ni Savannah pabalik sa Pilipinas. Savannah, dahil babalik ka na sa Pilipinas, kailangan mo ring dalhin ang misyon na ito. Ikaw, Cassius. Ito ay isang bilyong misyon na kontrata. Sambit ni Professor X mula sa kabilang linya. Si Professor X ang pinakapinuno ng Golden Scorpion Clan na pinamumunuan ni Zarina sa Pilipinas. Professor X is their international leader. Wala pang nakakakita sa tunay na mukha nito. Sa dinami-dami nilang agent ay nabibilang lamang ang mga assassins na nakita na sa personal si Professor X. At exactly 12 in the afternoon, may mailman ang darating dyan at mag-iiwan ng isang nakasil na folder sa mailbox. Pagkatapos mong basahin, sunugin mo ang folder. Kung mab-aigo ka, magbubuga ito ng aerial poison. Sana hindi mo mab-aigo ang organisasyon. Seryosong sambit nito. Naghintay siya hanggang sa oras na may maghahatid sa kanyang mailbox. Nagtaka siya nang makita ang laman ng folder na yon. 2 target at 3 missions. Una ay ang tapusin ang 2 pinuno ng sindikato. Ang mga pinuno ng isang kidnapang syndicate. Kasabay nito, the world's notorious drug lords. Ang Golden Scorpion Clan ay isa ring worldwide mercenaries. Ginagawa nila ang maruming gawain ng gobyerno kapag hindi na nakokontrol ng mga ito ang kasamaan. Don Israel, the leader, and George Burton, the right hand at the same time advisor of the syndicate King Israel. Mission nila ni Cassius na patayin ang dalawa. Sa profile ni George ay napakamahirap daw itong hanapin dahil mailap ito sa publiko. Ito ang utak sa lahat ng kasamaang ginagawa ni Don Israel. Ito ang naglalatag ng master plan na gagawin ng matanda. Ang isa pang mission ay hanapin at sunugin ang laboratorio ng droga at ilipat ang bilyon-bilyong halaga sa account ni Professor X. Sa totoo lang, ito ay isang napakahirap na mission. Ngunit isa na lamang ang target nila rito. Hindi ba alam ng organisasyon na wala na si Israel? Nakakapagtaka. Pero kapag magawa nila ni Cassius ang mission na ito, sila na ang magiging napakayamang assassins sa history ng Golden Scorpion. Pero ang tanong, saan nila hahanapin si George? Kung ang gobyerno ay nahihirapan sa pag-locate sa lalaki, butas ng karayom rin ang susuungin nila ni Cassius. Saan ang mansyon at ang drug laboratory na iyon? Umuwi siya para sa ama. Pero hindi niya pababayaan ang mission na ito. If ever, tatapusin nila ang mission na ito. Kahit mga apo at apo sa tuhod pa niya ay easy silang na bilyonaryo. Bilyonarya na siya. Oo, pero ito ay gagawin siyang 5 beses na higit pa. At isa pa, sa nakita niya sa profile, ang laboratory na ito ay isa sa malaking drug lab sa buong mundo. Ilang tao pa ang masisira ang buhay. Ilang tao pa ang magiging biktima ng pinagbabawal na drug ang ito. Don Israel, aside from his kidnap for ransom business, is a worldwide supplier of drugs. Pero sa ngayon ay focus na muna siya sa kanyang ama. Mas kailangan siya nito kumpara sa mission na yun. 1 taon pa naman bago mag-expire ang mission contract nila at kapag hindi nila magagawa iyon ay ibibigay iyon sa mga top assassins ng Golden Corpion. Balik sa kasalukuyan. Ma'am, huwag po kayong matakot. Ako si George, kanang kamay ni Don Israel. Nandito ako para iligtas ka at ang mga bata na anak ni Don Israel. Dadalhin ko po kayo sa isang islang pag-aari niya. May napakalaking mansyon po doon na ngayon ay magiging pag-aari na ng kanyang mga anak. Naalala niya ang araw na iyon nang marinig niya ang sinabi ng lalaking dumating para umano ay magliligtas kay Grace at kina Mega at Lego. At doon nagsimula ang kanyang mission. Naalala niya ang folder na galing sa professor. Kailangan niyang lutasin ito sa pamamagitan ng pagpapanggap ng isang bagay. Ang magkaroon ng amnesia. Ang alam ng tandang si Grace ay totoong may amnesia siya.
At ang akala siguro nito ay nanalo na ito at matutuloy na ang pagiging instant donya nito. Lingid sa dalawa ay nire-record niya ang pag-uusap ng dalawa sa bangka at pinapadala iyon kay Cassius. Naghahanda lamang siya para sa takdang oras ay mawawasak niya ang mansyon at laboratory ni Israel. Kasabay na yan ay ang pagnakaw niya sa bilyones na pera sa account ni Israel at ililipat kay Professor X. Made siya ng ambisyosang si Grace. At tinitiis niya ang ginagawa nito. Para sa mission nila ni Cassius. Miss ka na niya. Wika ni Cassius sa kanya mula sa sikretong gadget niya na nakakabit sa kanyang nakatagong kwintas. Palagi kanyang hinahanap, Savannah. Pero kailangan ko ring magpanggap na wala akong alam. Kahit si Nazarena ay si Layla ang hinahanap ay nagkukunwari na lang na pati ikaw ay hinahanap rin. Wika ni Cassius sa kanya. This is a top secret mission at hindi pwedeng ipagsabi kahit nasa malapit pa nilang kapamilya. Iyon ang code sa tuwing sila ay nasa mission. Kamatayan ang parusa para sa kanila kapag nagkalik ang mission na ito. Pero nag-enjoy ako. Ang sarap niyang pikturan. Kaya bilisan mo na riyan. Just give me a signal kung kailan ako susunod. Baka tuluyan ng mababaliw itong asawa mo rito. Wika nito. Loko mo talaga. Hayaan mo na. Para makabawi man lang sa kasalanan niya sayo. Natatawang sambit nito. Mag-iingat ka riyan ha. Wika nito. Just wait for me. Thanks for sending me the tracks. Hindi mo mamamalayang nasa harapan na palakita isa sa mga araw na ito. Wika ni Cassius bago pinatay ang tawag. Tuwing gabi ay nagsimula siyang gumawa ng mga improvised explosives devices at nilalagay niya sa mga tagong bahaging mansyon. Nitong huling buwan ay lihim rin siyang pumapasok sa katabing laboratory at naglalagay din ng mga explosives devices. Ginawa niya iyon gamit ang mga sangkap sa mansyon kaya medyo natatagalan ang pagkilos niya. Pero after 2 months ay nagawa na niyang ikalat ang mga explosives sa mansyon at sa laboratory. Nakagawa na rin siya ng trigger device mula sa remote control ng mga laruan ng kambal na lihim niyang kinuha. Hindi siya kinakausap ng kambal kapag nandoon ang nana ng mga ito dahil nagagalit si Grace. Isang araw ay sinaktan nito ang mga bata nang makita ang dalawa na kausap siya. At wala itong balak na huminto sa pananakit sa mga bata kung hindi pa dumating si George at pinaalala kay Grace kung sino talaga ang amo sa mansyon. Matatalino at mabait ang kambal. Ang dalawa ang lihim na nagdadala ng mga sangkap sa kwarto niya. Ang dalawa ang mga mata at tainga niya sa mansyon. Lahat ng pag-uusap ni Grace at ng mga tauhan ni Israel ay pinapakinggan ng dalawa at pinapaalam sa kanya. Ang dalawa rin ang nagdadala ng pagkain sa kwarto niya. May tactics ang dalawang bata. Si Mega ay makikipagkwentuhan kay Grace at si Ligo ay naghahatid ng mga kailangan niya. Mga bata, bukas ilagay niyo ulit ito sa juice ng mommy ninyo para matutulog lamang siya buong araw ha. Utos niya sa mga ito. Nanggagalaiti siya kay Grace kaya mas mabuting tulog ito palagi. Sa gabi naman ay ganoon rin kaya naman hindi ito masyadong naging balakid sa kanyang mission. Akala siguro ng babae ay maiisahan siya nito. Mama Savannah, kailan po tayo uwi? Ayaw po namin Mega rito. Gusto po namin bumalik sa school at gusto po namin maglaro sa mga batang katulad namin. Malungkot na sambit ni Lego sa kanya. Malapit na mga anak, aalis tayo rito. Aalis kayo kasama ang nanay Grace ninyo. Pangako niya sa dalawa. Bad po siya Mama Savannah. Palagi niyang sinasaktan ang mga yaya dito at hindi pinapakain. Bakit po siya ganyan? Wika ni Mega na namumula ang mga mata. Hayop na Grace. Mabuti na lamang ay hindi nagmana ang mga bata sa magulang ng mga ito. May gagawin pa kayo mga anak. Utos niya sa dalawa. May assassin skills ang dalawa kahit na bata pa ang mga ito.
Matinik ang pick-up ni na Lego at Mega kaya nagagawa ng dalawa ang anumang utos niya. Ano po yun? Halos nasabay na tanong ng kambal. Makinig kayo. Hindi ba palaging nagla-laptop si Tito George nyo sa office? Pumasok kayo at magpanggap kayong nag-ialaro sa likod niya habang nagla-laptop ito. Ikaw Mega, may ikinabit akong camera sa headband mo. Itapat mo yan sa laptop niya habang naglalaro kayo. Utos niya sa mga ito. Nakita niyang nag-high five ang dalawa. Alam niyang magagawa ng dalawa ang inuutos niya. Sige na bumalik na kayo baka mahuli pa tayo ng nanay ninyo. Utos niya. Mabuti na lamang at wise si Don Israel. Sinigurado ng matanda na magagamit ng mga bata ang perang inipon nito sa bangko. Naka-time deposit iyon at pagdating siguro ng sandaling may isip na ang mga bata ay hindi na makokontrol ni Grace ang mga ito. Kontrolado rin ni George ang pera para sa mga bata. Itong si Grace ay halos kumikinang na naman sa suot ng mga alahas na pinabili nito sa mga tauhan ng Don Israel. Mga tauhan ni Israel ang nakatoka sa pamimili at pag-restock sa mansyon. Namimiss niya ang pamilya niya syempre pero pagdating sa mission ay kailangan niyang maging matapang at matatag. Focus siya dapat para hindi siya mabubuking. Darating ang araw na makakilaya na siya mula sa nakaraan at kung hahayaan niya rin si Grace sa hangarin nito ngayon ay paulit-ulit silang mapapahamak. Pati buhay ng mga anak niya ay malalagay sa panganib kapag magkakaroon ng kapangyarihan at koneksyon si Grace sa sindikato. It's now or never. Sa kabilang banda ay maingat na naglalakad sa dilim si Grace. Kanina nakita na naman niyang may pinasok na malaking bag sa opisina ni George. At kagaya ng dati pa niyang gawain ay kukuha siya ng ilang bungkus ng pera at ibabaon iyon sa lupa sa tabi ng isang punong niyog sa isla. Akala siguro ni George ay hahayaan niyang hindi siya ulanin ng pera ni Israel. Pumasok siya sa opisina nito at kumuha ng 10 bungkus ng pera at kapag marami na siyang mananakaw ay tatakas siya sa isla. Bahala na ang mga bata. Ang importante ay tatakas siya at mabubuhay bilang isang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Magtatayo siya ng negosyo at lahat ng gusto niya ay makukuha niya in just one swipe of her card. May bahid pa sa ngiti sa kanyang bibig nang pumasok siya ulit sa kwarto. Napangiti siya nang makita ang isang baso ng gatas sa tabi ng lamesa niya. Ininom niya iyon at muling nakaramdam ng antok. Nitong nagdaang mga buwan ay para kay healthy ng tulog niya. Palagi siyang may sapat na oras sa pagtulog kahit araw man o gabi. Nagugustuhan niya iyon dahil relax siya palagi kahit nahalata ang pagbabago ng kanyang timbang. Mas bumigat siya ngayon at tumaba. Pero okay lamang iyon dahil mataba rin naman ang kanyang bank account kapag patuloy siyang magnanakaw kay George na napakasama at istrikto pagdating sa pera. Samantalang puro ilegal lang naman ang negosyo. Samantala, maingat na binuksan ni Savannah ang opisina ni George gamit lamang ang maliit na clip ng buhok. Kaninang umaga ay matagumpay na nagawa ng 2 bata ang inutos niya. Nauna na ang mga ito sa opisina ni George at habang binubuksan ng lalaki ang laptop nito ay na-record ng mga bata ang lahat ng passwords ng lalaki at nakuha nga niya ang password ng secret bank account nito na naglalaman ng bilyones na piso. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni George at sinigurado muna na walang tao sa loob bago niya binuksan ang laptop nito. Walang kahirap-hirap niyang binuksan ang bank account ng lalaki at maingat na nag-set ng date kung kailan malilipat ang lahat ng laman sa sikretong account ni Professor X. She set it on the big day. Ang gabi ng paniningil. Malapit na iyon. At ngayon pa lamang ay itinuturo na niya sa 2 bata kung ano ang gagawin ng mga ito kapag darating ang araw na iyon. Tiwala naman siya sa 2 na magagawa ng mga ito ang lahat ng bagay na itinuturo niya. Kung gaano siya kaingat pumasok sa loob ng opisina ay mas doble ang ingat niya nang siya ay lumabas.
Nang makarating siyang muli sa kanyang kwarto ay nagpadala siya ng mensahe kay Professor X na nagawa na niya ang kanyang mission. Ang paglipat ng bilyones sa account nito just right after the big day. Malapit na tayong magkasama. Huwag kayong mag-alala. Bulong niya habang nakatitig sa litrato sa kanyang cellphone. Hinalikan niya ang litrato sa screen bago niya iyon binura. Ipinadala lamang iyon ni Cassius. Larawan ng kambal na naglalaro sa loob ng mansyon ni na Papa J at nasa background si Stanley na animo ay ang layo ng inisip. At tila napakalungkot nito habang ang mga mata ay nakapako sa kambal. Kinabukasan ay maaga siyang binulabog ni Grace. 4:00 pa lang ata ay gin-isang na siya nito. Malaki ang nagbago lalo na sa pisikal na anyo nito. Tumaba si Grace at ang ilong nito ay tila namaga na hindi naman dating ganon. Napailing na lamang siya habang tinititigan si Grace sa harapan niya. Ang sarap nitong lunurin sa dagat sa asal nito. Akala niya ay sa paglipas ng panahon ay nagbago na ito. Pero hindi pala. Bumubuwelo lamang pala ang ugali nito dahil naghihirap ito at wala sigurong choice kundi ang magmukhang kaawa-awa. Pero ngayon ay feeling reyna na ito kung umasta. Naging herdero lamang ang mga anak ng isang syndicate king. O anong tinitingin-tingin mo riyan ha? Nagagandahan ka ba sa akin? Or tinitingnan mo itong ilong ko? Huwag kang mag-alala. Balang araw ay hindi mo na ako makikilala dahil magpaparetoke ako. Magiging kamukha ko na ang idol kong Korean artist. Pagmamayabang nito. Tiningnan lamang niya ito. Gusto niyang matawa sa sinabi ni Grace pero nagpipigil lamang siya at baka mahalata nitong nakakaalala siya. Hala, dali na. Hinihintay na kayo ng mayordoma sa kabilang building. Ngayon daw darating ang mga VIP at kailangan niyong ayusin ang conference room. Wika pa nito, yes. Ito ang araw na darating ang mga stockholders ng negosyo ni Don Israel. At ikaw, magiging serbidora ka mamaya. Dagdag pa nito bago ito tuluyang umalis sa kwarto niya. Mabilis siyang naligo at nagpalit ng kasuotan. Bumaba siya at kumuha ng panglinis sa kusina at tumungo na siya sa kabilang building. Sa pinaka-last floor nito kung nasaan ang conference room. Sa baba ay parang ordinaryong building lamang ang dinadaanan niya. Pero maraming kwarto sa loob nito kung saan hinahalo ang mga sangkap sa paggawa ng droga. Nagkabit siya ng mga cameras sa iba't ibang anggulo ng conference room. Hindi naman halata ang mga cams na iyon. Tanging kapwa assassin o mga expertong tao lamang ang makakalam na may nakakabit na cams sa paligid. 5 silang naglilinis sa loob. Nagpanggap siyang nililinis ang bawat sulok pero ang totoo ay may ikinakabit na siyang device. 9:00 nang isa-isang dumating ang mga VIP na sinasabi ni Grace. Siya ang naka-assign sa mga pagkain. Siya ang nag-aayos at siya ang mag-i-serve sa mga bisita. Ayon sa listahan na nakita niya ay 25 katao ay expected na darating kasama pa ang mga guards ng mga ito. Tiningnan niya ng maigi ang black invitation card na may blood-colored stamp sa gitna nito. That card serves as their passes papunta sa loob ng building. Pababa pa lamang sa private helicopter ng mga ito. Isa-isa na ngang dumating ang mga bisita at unti-unti nang dumami ang mga ito sa loob ng conference room. Habang sila na mga serbidora ay nakatayo lamang sa likuran at naghihintay lamang na may tatawag sa kanila. Kung anuman ang maririnig o makikita nyo. Huwag na huwag kayong magkakamaling magsalita kung ayaw ninyo pang mamatay. Wika ng isang guard ni George nang lumapit sa kanila. Ang isang kasama niya ay nanginginig na sa takot. Pero nanatili siyang kalmado. Lalo siyang nakakakuha ng atensyon kung makakaamoy ito ng takot. Kung tutuusin ay kaya niyang ulanin ng bala ang lahat ng mga taong nasa loob ngayon. Puro mga leader ng sindikato sa kani-kanilang baluarte. Pero iba ang mission niya. Ang tapusin ang targets.
At iyon lamang ang kailangan niyang gawin. Ang ulo ng mga sindikatong ito ay may ibang presyo. Yun ay iba pang misyon na ipapagawa sa kanila. Napansin niyang may nakatitig sa kanya. Sa tingin pa lamang nito sa kanya ay tila hinuhubaran na siya ng lalaki. Nasa 50s na ito. Nakita niyang sumenyas ito sa tauhan ni George at may binulong ito. Tiningnan siya ng tauhan ni George at saka tumango ito sa kausap. Kung ano man ang sinabi nito ay tiyak na hindi iyon maganda. Nakita niyang palapit ang tauhan sa kinaroroonan niya. Pumunta ka ngayon sa private room ng gusaling ito. Room 4. Huwag kang lumabas hanggat hindi kita pinapatawag. Okay. Wika nito. Tumango si Savannah at sinunod na ang gusto nito. Sa kabilang bahagi ng kanyang mga mata ay nakita niya ang lalaking panay titig sa kanya kanina. Tumayo ito at alam niyang nakasunod lamang ito sa likuran niya. Nakatayo siya ng patalikod nang maramdaman ang pagbukas ng pintuan at narinig niya ang tunog sa pinto na nanggangahulugang lock na ito. Biglang tumayo ang kanyang balahibo nang maramdamang may yamakap sa kanya at hinalik-halikan siya sa leeg. Tama ako. Ang bango-bango mo nga at napakaganda mo. Humarap ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito ay bayad ka. Babayaran kita ng 3 beses ang laki ng halaga sa sweldo mo dito kung paliligayahin mo ako ng malala sa kama. Makahulugang sambit nito. Humarap siya sa lalaki at nakita ang malademonyong ngiti nito. Hinawakan nito ang mukha niya at itinaas iyon upang magtatama ang mga mata nila. Ang ganda mo. Kanina pa kita gustong tingnan. Masarap ka ba? Sa palagay ko ay oo. Sambit nito at sinagot mismo ang sarili nitong tanong. Sir, huwag po. Maawa po kayo. Pagmamakaawa niya nang maramdamang paakyat na ang haplos nito mula sa baywang niya at papunta na sa kanyang dibdib. Pero bago pa man nangyari iyon ay natamba na sa sahig ang lalaki. What the? Wika niya nang makita si Cassius sa loob ng kwarto. Hindi niya napansin na nakapasok na pala ito sa loob. I told you, you'll never know kung nandito na ba ako. Surprise! Nakangiting wika nito sa kanya. Paano ito? Tanong niya habang itinuturo ang lalaking nakahandusay sa sahig. Don't worry. After 2 hours Magi gising yan without remembering anything that happened 5 hours ago. Paliwanag nito. Siguraduhin mo lang Cassius ha. Kundi palpak na tayong dalawa. Sambit nito. Nilapitan siya nito at mahigpit na niyakap. Let's do it tonight, Savannah. It's time to complete our mission. May uuwian ka pang asawa na laging tulala sa gilid at palagi kang bukang bibi. You need to attend his welcome party as the CEO of Tayamores Empire. I bet that the biggest milestone in his life and he needs you to cheer him up. Mahabang salaysay ni Cassius sa kanya. Sa wakas, ang kanilang huling mission ay maisa sa katuparan na. Niyanig ang buong isla dahil sa malakas na pagsabog mula sa laboratorio. Tumayo si Savannah at naglakad palabas ng kanyang kwarto at dumiretso sa kwarto ni Mega at Lego upang kunin ang 2 bata na naghihintay na sa kanya. Nakasuot na ang dalawa ng kanya-kanyang bag sa balikat nang dumating siya. Nakaupo ang 2 bata sa kama at nagyayakapan. At bakas sa mukha ng dalawa ang takot at kita niya ang bahagyang panginginig ng mga ito. Marahil ay sa tindi ng pagsabog. Savannah, magkita tayo sa beach pagkatapos ng 10 minuto. Dinig niyang sambit ni Cassius sa earpiece na nakakabit sa tainga niya. Copy. Sagot niya. Ikaw na ang bahala sa target. Wika niya. Sinusubukan kong hanapin siya. Bigla siyang nakawala. Mag-ingat kayo. Wika nito sa kanya bago natahimik ang background nito. Dahan-dahan siyang naglakad habang nakabuntot ang 2 bata sa kanya. Makinig kayo. Bailang niya sa 2. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo pababayaan. Tiniyak niya sa kanila. Napatili ang 2 bata nang biglang namatay ang ilaw. Dapa.
Sigaw niya nang may makitang kulay pulang ilaw sa pader ng mansyon. Niyakap niya ang dalawang bata nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Gumapang sila palabas ng pinto at mabilis niyang dinala ang mga bata sa labas ng mansion at itinago ang mga ito sa katawan ng isang malaking puno. Mga anak, di ba tinuro ko sa inyo ang lugar na pupuntahan natin kapag darating ang araw na ito? Babalik si Mama Savannah sa loob ha. Kayong dalawa, tumakbo kayo papunta sa lugar na iyon. Huwag kayong lumingon at kahit na anong mangyari. Huwag kayong bumalik rito, okay? Hintayin niyo ako. Susunod ako. Sambit niya sa dalawang bata habang nakaluhod sa paanan ng mga ito at nakatitig sa mukha ng dalawang inosenteng bata. Mama, sama ka na po sa amin. Nagmamakaawang sambit ni Lego habang nakaakap ito sa kanyang binti nang tumayo siya. May gagawin lang ako. Pangako babalikan ko kayo. Sambit niya sa mga ito. Mag-ingat mo kayo Mama Savannah. Sambit ni Mega sa kanya. Sige takbo na mga anak. Bilisan nyo. Wika niya sa mga ito. Pinagmasdan niya ang dalawang bata habang tumatakbo ang mga ito papalayo sa baybayin ng dagat. Nang maglaho na ang dalawang bata sa kanyang paningin ay kinuha na niya ang kanyang dalawang baril na nakasukbit sa kanyang likuran. Kinasa niya ang kanyang baril habang muling nakatayo na sa tapat ng mansyon ni Don Israel. Cassius, nasaan ka na? Wika niya. Inilabas niya ang detonator ng mga bombang inilagay niya sa mansyon. Kung tutuusin ay pwede na niyang pindutin iyon ngunit hindi sumasagot si Cassius. Gusto niyang marinig ng sagot niya. Baka nasa loob ito ng mansyon. Narinig niya ang palitan ng putok sa loob ng mansyon. It's positive. Cassius is there. She heard his signature gunshots. Mabilis siyang pumasok sa loob ng mansyon. Umilag siya nang may bumaril agad sa kanya. Nang makahanap G-Tempo ay isa-isa niyang binaril ang tauhan ng Don. Umakyat siya sa second floor. Nakita niya si Cassius sa hindi kalayuan na nakikipaglaban sa tatlong lalaki. Nakikipagmano-mano na si Ty Amora sa mga kalaban nito. Expert din siya pagdating sa close combat. Pero nang matamba si Cassius at akmang hahampasin ito ng dekahoy na upuan sa mukha ay bigla niyang sinigaw ang pangalan nito. At kahit nasa malayo siya ay nagawa niyang sipain ang kanyang baril papunta sa nakahigang si Cassius. At mabilis naman itong pinulot ang baril at isa-isang pinaputukan ang mga kalaban na akmang susugurin ang binata. May utang ka sa akin Ty Amora. Nakangiting sambit niya sabay hila kay Kasiwa upang makatayo ito. Pambihira. Ang sakit ng tagiliran ko. Sambit nito habang hinahawakan ang bewang nito at pilit na tumayo ng tuwid. Bigla siyang sumigaw nang makitang itinaas ni Cassius ang isang kamay nito na may baril at itinutok sa kanya. Bigla naman siyang napayuko nang iputok nito ang baril at nang lumingon siya ay nakahandusay ang dalawang lalaki sa likuran niya. May utang Karen sa akin Savannah. Sambit nito sabay kindat sa kanya. Akala ko ako ang babarilin mo. Hiyaw niya sa binata. Hanggang ngayon ay malakas pa rin ang tibok ang kanyang dibdib. Hinampas niya si Cassius na pangiti-ngiti lamang sa tabi niya. Let's look for our target. Maghiwalay tayo. Sambit niya kay Cassius bago sila tuluyang naghiwalay. Walang hiya ka. Sinasabi ko na nga ba na nagpapanggap ka lang na may amnesia ka. Binalak mo talaga ito Savannah. Dahil galit ka sa akin at naiinggit ka pa rin sa akin. Bigla siyang umiwas nang bigla sana siyang kalmutin ni Grace. Hey, kung ako sa'yo tumahimik ka na. Pwede ba Grace? For once mag-isip ka naman ng matino. Makinig ka. After 30 minutes sabog ang mansyon na ito. Kailangan mo nang umalis rito sa lalong madaling panahon. Isipin mo naman ang mga anak mo. Kahit na napakasama ng ugali mo. Ayaw kong mawala ng nanay ang mga anak mo. Kailangan ka nila Grace. Hiyaw niya sa babaeng nanlilisik ang mga matang nakatangin sa kanya. I don't care.
Anong sasabog? Sinong magpapasabog sa mansyon na ito? Ikaw ha? Nagpapatawa ka ba? Parang baliw nitong sambit sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Grace. Para kang sabog. Kung sa bagay. Hindi mo ata narinig ang pagsabog kanina dahil napakahimbing pala ng tulog mo. Sagot niya. Bigla niyang itinulak si Grace nang makita si George sa likuran nito at akmang babarilin sila. Mabuti na lamang at mabilis siyang kumilos at itinulak ang lalaki. Ang baril naman nito ay lumipad sa paanan ni Grace na nakatulala lamang at namumutla sa gilid habang palay patlipat ng tingin sa kanilang dalawa. Pinalibot ni George ang braso nito sa kanyang leg upang sakalin siya. Sa lakas ng lalaki ay halos masakal na siya. Ngunit siniko niya ito sa tagiliran at nang bitawan siya nito ay tinadyakan niya ang alaga nito. Napaluhod naman ang lalaki sa sahig ngunit bigla itong nakabawi at hinayla ang kanyang paa at natambe siya. Para silang nagre-wrestling ni George dahil malakas nitong hinawakan ang magkabila niyang paa at pilit na pinipilit ito. Ang baril. Sigaw niya kay Grace nang mapansin ang baril sa paanan nito. Give me that gun, Grace. Sigaw naman ng kalaban niya. Nagpalipat-lipat ng tingin si Grace sa kanilang dalawa na tila hindi nito alam kung kanino ibibigay ang baril. Grace. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking share. Ihagis mo lang sa akin ang baril. Sigaw ng lalaki kay Grace. For once think good and do good, Grace. Alam mo kung ano ang trabaho nila. Ihagis mo na lang sa akin yan. Sigaw niya kay Grace na tila nanginginig ang mga mata nang marinig ang sinabi ng kalaban. Patawad. Saluhin mo, Savannah. Hiyaw ni Grace at itinapon ang baril sa kanya. Ngunit mabilis siyang hinayla ng kalaban at ito ang nakasalo sa baril. Tinutok nito ang baril sa kanya at wala siyang ibang ginawa kundi ang pumikit. She heard gunshots. Hinihintay niya ang pagtumba niya ngunit hindi nangyari iyon. Minulat niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pagbagsak ng katawan ni George sa sahig. Nakita niya si Cassius sa harap niya. Ang dami mo ng utang sa akin, Savannah. Sambit nito habang nakangiti sa kanya. Lumingon siya kay Grace na umiyak sa gilid. First time mong naisip ang maging mabait. Muntik mo pa akong mapuruhan. Kung mahal mo ang mga anak mo, sumama ka sa amin. After 15 minutes. Magiging abo ang mansyon na ito at medadami ang sinumang nakatapak pa sa isla na ito. Kung pinapahalagahan mo ang buhay mo, mag-isip ka. Wika niya at biglang tumalikod kay Grace na nakangga nga lamang sa harapan nila ni Cassius. Naglakad sila ni Cassius patungo sa lugar kung saan naghihintay ang dalawang bata. May speedboat doon na sinadya nilang itinago. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya nang makita siya ng dalawang bata. Isinakay ni Cassius ang kambal sa speedboat at sumunod naman silang dalawa. Paalis na sana sila nang may isang babaeng nagsisigaw sa dalampasigan. Sasama ako sa inyo, teka. Hiyaw ni Grace sabay kaway sa kanila. Sumakay si Grace sa speedboat at niyakap nito ang kambal nang makasama ang dalawa sa loob ng bangka. 10 minutes. Wika niya. Hindi pa man sila nakakalayo nang biglang tumalon si Grace sa tubig. Teka lang. May naiwan ako. Babalik ako. Yung pera ko huhukayan ko muna. Wika nito at lumangoy muli patungo sa pampang ng dagat. 10 minutes pa naman. 2 minuto lang ito. Hoy Grace, bumalik ka rito. Hayaan mo na ang pera mo. Mas importante ang buhay mo. Hoy babae, bumalik ka. Sigaw niya ngunit huli na dahil tila bingi si Grace at naglaho na lamang ito sa baybayin. Grace POV. Basang-basa siya ngunit pinagpapawisan siya habang kinakalkal ang perang ibinaon niya sa tabing puno. Kanina nagdesisyon na siya na susundan sina Savannah. Siyempre takot siya ngunit nang marinig na 10 minuto pa naman pala ay mabilis siyang tumalon ulit sa tubig habang hindi pa masyadong nakakalayo ang speedboat ni na Savannah.
Baka nagsisinungaling lamang ang Savannah na iyon dahil ayaw nitong yumaman siya kung babalikan niya ang milyones na perang ibinaon niya sa lupa. Akala siguro ni Savannah ay mauutakan siya nito. Enggit era talaga. Napahiyaw siya sa tuwa nang makita ang bungkos-bungkos na lilibuhing pera. Pinaghahalik niya ang mga ito na parang santo at Diyos na ang mga papel na iyon. Inayos niya ang malaking itim na plastik na nakabaon kasama ang mga lilibuhing pera. Saan ka pupunta ha? Sa tingin mo makakaalis ka sa islang ito na buhay? Akala mo hindi ko alam na ninanakawan mo ako? Bigla siyang napahinto nang makita ang dagwang si George na may hawak na baril at paika-ika itong naglalakad patungo sa direksyon niya. Hayaan mo na ako please. Kailangan ng nanay ang mga anak ng boss mo kaya palayain mo na ako. Pagmamakaawa niya rito. Nakita niya ang malademonyong ngiti ng lalaki. Itinaas nito ang baril ngunit bago pa man nito pasabugin ang baril nito ay bigla na lamang siyang nabulagan sa liwanag na sanhi ng pagsabog ng mansyon. Sobrang init na tila ba niluluto siya ng buhay. Yun ang una niyang naramdaman at sumunod ay ang unti-unting pagbagsak ng katawan niya habang yakap-yakap ang perang nahukay niya kanina. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang bata habang pinagmamasdan niya ang malaking apoy na tumututop sa mansyon pagkatapos itong yaniji ng pagsabog. Nanay! Nanay! Sabay na bulaho ng dalawang bata habang humahagulgol ang mga ito. Awang-awa siya sa kambal. Napakamapagmahal na mga bata ng mga ito at sadyang wala lamang talagang swerte ang dalawang bata sa nanay ng mga ito na nabulagan dahil sa pera. Tahan na, nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Wika niya sa dalawang bata habang yakap pa rin ang dalawa. Nagkatinginan sila ni Cassius. Nakita niyang may potential ang dalawang bata. May bagay talaga sa kanila na ginawa silang kwalipikado na maging tulad nila. Kagaya niya at ni Cassius. Pwedeng maging assassins ang dalawa. Kung isasama nila ang mga bata. Anumang oras ay pwede na silang umalis sa organisasyon dahil may kapalit na sila sa organisasyon. Ilang oras silang bumiyahe patungo sa daungan ng bangka. Nang makarating sa dalampasigan ay sumakay sila sa isang itim na kotse. Nakahinga siya ng maluwang nang mapagtantong tapos na ang mission nila. Hindi lamang yun nangangahulugang bilyones. Kundi isa na namang mission ang napagtagumpayan nila ni Cassius. Akala niya ay hindi na nila magagawa pa ang mission na ito. Ngunit sadyang tadhana ang mismong nagdala sa kanila upang maging matagumpay. Bumaling siya sa dalawang bata. Natutulog ang mga ito at kahit sa pagtulog ng dalawang bata ay bukang bibig pa rin ang nana ng mga ito. Cassius. Ang taas ng lagnat ng kambal. Sambit niya kay Cassius na nakaupo sa unahan. Sa tabi ng driver. Ang sinasakyan nila ngayon ay pag-aari ng Golden Scorpion Clan. Dalhin na muna natin sila sa hospital. Wika ni Cassius. Nang makarating sa hospital ay agad namang inis-ikaso ang dalawang bata at inilipat ang dalawa sa isang pribadong kwarto. Nagdesisyon sila ni Cassius na ipatigil na muna ang dalawang bata sa hospital para maalagan ang mga ito. Cassius. Ulila na silang dalawa. Ano ang plano mo? Tanong niya sa binata. Maaari kong kunin sila. Sa akin na muna ang mga bata kung papayag ka. Sagot nito. Okay lang ba? Baka magagalit ang mga babae mo sa iyo, Cassius. Baka akala nila mga anak mo. Mahina niyang sambit rito. Nakita niyang napailing ang binata. Mga babae, alam mo, wala na akong naging babae since maging magkasama tayo. I know of course. Wika niya. So, ikaw na muna ang bahala sa kanila, okay? Mga bata ang mga yan. Minsan makukulit pero matatalino sila, Cassius. Alam mo naman siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Tumango naman ito. So, ikaw uuwi ka na ba mamaya? Alam mo naman, busy na sila sa paghahanda. Bukas na ang araw niya. Dapat present ka doon. Sorpresahin mo siya.
Wika nito. Siyempre gagawin ko. Sagot niya. Miss na niya ang mga anak niya. Ang kakulaitan ng mga ito at ang lamang ng 2 bata. Sa wakas, wala na ang balakid sa buhay nila ni Stanley. Ang mission nila ni Cassius ay may dala ring kapayapaan sa pamilya. Nang umalis sila sa isla, nangako siya sa kanyang sarili ng isang bagong simula kasama ang kanyang pamilya. Napakasakit ang nangyari. Ilang taon na ang nakalipas ngunit kaya niya iyon ibaon para sa pamilya niya lalo na para sa mga anak niya. Muli niyang tiningnan ang 2 batang nakahiga sa kama ng pribadong kwarto na iyon. 2 inosenteng angel na hangarin ang magkaroon ng masayang pamilya. Mga batang mahal ang nanay kahit na wala itong ibang ginawa kundi ang saktan ang mga ito. Parang nakikita niya ang mga anak niya sa 2. Nang tumapak siya kanina sa dalampasigan ay ang pamilya niya ang unang pumasok sa isip niya. Lihim siyang nagdasal kanina nang makarating sila. Lihim na nagpapasalamat na ligtas sila. Buo pa sila. Mabubuo pa ang pamilya nila. Mula sa hospital ay mahigit 1 oras pa ang biyahe patungong Manila kung saan bukas na ipagdidiwang ang muling pag-upo ni Stanley Tay Amora bilang CEO ng kanilang kumpanya. Ang kanyang reputasyon at ang kanyang pangalan ay nabawi na niya. Kinabukasan, Stanley POV. bihis na bihis siya nang makarating sa conference room ng company nila. Bagong gupit at bagong ahit rin siya. Kung hindi pa siya kinulit ng kanyang kapatid na si Lance ay wala talaga siyang planong mag-ayos. Ang sabi pa ni Lance ay mukha na raw siyang ermintanyo. At baka matatakot pa ang mga bisita nilang mga investors ng company kapag nakita ang itsura niya na parang isa ng terorista. Binati siya ng lahat ng mabangga siya. Naging sikat pala siya dahil sa hasyendang binuhay niya sa probinsya. Ayon sa mga ito ay walang ibang investors o negosyante ang naglakas loob na bilhin ang hasyendang iyon. Dahil sa mga naging may-ari na lahat ay namulubi dahil hindi naging matagumpay ang pamamalakad sa hasyendang iyon. Ngunit nagawa niya ito. Pinatunayan niya ang kanyang kadalibhasaan at naging matagumpay nga siya. Ngumiti siya sa kanila. Pero deep inside wala nang mas makakapagpasaya sa kanya kung ang kanyang asawa ay kasanya ngayon na nagdidiwang sa kanyang maluwalhating sandali. Para sa'yo ito, Savannah. Kung nasaan ka man ngayon. Sana masaya ka para sa akin. Bulong niya sa sarili. Isa lang naman ang nais niya. Ang makasamang muli si Savannah. Ramdam niyang babalikan sila ng asawa. Hindi siya kumbinsido na wala na ito. Nitong mga nagdaang mga araw ay may mga senyales na buhay nga ito. Basta ramdam niya iyon. Utos ni Zarina sa kanyang mga tauhan na itigil na ang paghahanap sa kanya. Bakit? Siguro, alam ni Zarina na buhay si Savannah. Assassin rin ito at naiintindihan niyang may mga bagay na hindi dapat sinasabi kahit sa pamilya mismo ng mga ito. Parang sa mga pelikula lang na kapag top mission ay tanging mga agents lamang ang nakakaalam. Dad, naputol ang pag-iisip niya nang makita si Papa J na palapit sa kanya. Kasama nito ang mama niya na malapad ang ngiti-bibig. Napakalaki ng conference room nila. May mga nakahanda ng pagkain sa gilid at nakaayos na rin ang wine station sa kabilang lamesa kung saan puro mamahalin at imported na alak ang nakadisplay. Congrats son. I am so proud of you. Wika ng daddy niya. Ang mama niya ay hinalikan siya sa pisngi at katulad ng daddy niya ay panay-puri nito sa kanya. May mga iilan pa ang lumapit sa kanya at binati siya. Halos napuno ang conference hall nila. Ganito na pala kadami ang mga investors nila. At ang sabi ng daddy niya ay marami ang dumating na bagong investors ngayon. Willing to be their partners dahil na rin iyon sa narinig ng mga ito tungkol sa kanya. Mom, how about the kids? Hindi ba nang ulit? Tanong niya nang maisip ang mga anak. Hindi naman. Iniwan ko muna saglit sa mga yaya. Alam mo naman.
Yung mga anak mo may kinababaliwan na namang laro. Sagot ng mama niya, "Hey pinsan. Congratulations at nakuha mo na ulit ang trono mo. Ang tronong karapat-dapat na para sa'yo lang." Sambit ng pinsan niyang si Zarina. Kasama nito ang best friend na si Lucy. Kara-rating pa lamang ng dalawa. "Salamat pinsan. Ang sabi nga nila kapag para sa'yo, mapupunta talaga sa'yo." Sagot niya, "Oo naman pinsan. Kapag para sa'yo talaga, babalik at babalik pa rin sa'yo." Makahulugang sambit ni Zarina sa kanya. Tinapak pa nito ang balikat niya. "Tama nga kayong magpinsan. Katulad na lang ng ulo at mga paa ng lechon na yan. Para sa akin talaga ang mga iyan." Pili ang sambit ni Lucy na nakatingin na sa mga nakahandang pagkain sa long table. "I see. Gutom na marahil kayo pinsan. Sige, serve yourself. Kumain kayo ng marami." Wika niya sa dalawa. "Pambihira ka Lucy. Kahit saan talaga." Dinig niyang wika ni Zarina kay Lucy habang papalakad ang mga ito patungo sa buffet table. Tiningnan niyang muli ang cellphone niya. Ilang araw na niyang tinatawagan ang pinsang si Cassius. Pero hindi ito makontak. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Drake upang tanungin kung magkasama ito at si Cassius sa Cebu, ngunit hindi naman raw. Nagtataka siya. Nasaan na kaya si Cassius? Nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina. Katatapos lamang ng party sa kabilang room. Nagsiuwian na ang iba ngunit nagpaiwan na muna siya. 11:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin siya inaantok kahit na naging abala siya kanina at napagod sa pag-entertain sa mga bisita niya. He feels so empty. Akala niya ay ang 5 taong malayo siya kay Savannah ay ang pinakamatinding parusang mararanasan niya. Pero hindi pa pala. Wala na siya. At hindi siya sigurado kung kailan sila ulit magkikita. Ang pag-iisip tungkol kay Savannah ay parang ikamamatay niya. Parang pinapatay siya. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili piwa. Tiningnan niya ang kabuyuan ng opisina niya. It's newly painted and decorated. Sa gitna ng wall ay nakasabit ang mga litrato ng kanyang mga anak na si Zen at Zan at sa tabi ay ang litrato nila ni Savannah. Maigi niyang pinagmasdan ang mga mukha nila sa larawan. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na ilagay ang mga picture frame sa dingding. Para palagi niyang makikita ang larawan lalo na ng kanyang asawa. Binilang niya ang lahat ng kanilang paghihirap. Lahat ng masasakit na salita ay sinabi niya kay Savannah. Dinurog ang kanilang puso sa mga piraso. At alam ng Diyos kung paano niya pinagsisihan ang pananakit sa babaeng pinakasalan niya. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam na nais niyang ibalik ang mga araw na iyon at itama ang lahat. Kung pwede lang sana. Pero hindi na dahil nangyari na at wala na siyang magagawa pa kundi ang pagsisihan ang lahat. Marami siyang natutunang aral sa buhay. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya mapatawad ang sarili niya. Tumayo siya at lumabas mula sa maliit na pinto sa likuran ng office niya. May maliit na terrace kung saan makikita ang buong syudad mula sa opisina niya. Tiningnan niya ang mga bituin na nagkikislapan sa kalangitan. At sa isang sulyap, may shooting star sa kalangitan. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata ang made a wish. Parang bata lang pero tila desperado na siya pati ang paghiling sa bulalakaw ay pinotos na niya. Binuksan niya ang bote ng wine na dala-dala niya at isinalin ang laman nito sa glass wine mula sa munting lamesa sa likuran niya. Nakalimang salin pa siya sa glass wine niya bago niya naisip ang lisanin ang company niya. Uuwi na muna siya sa mansyon ng mga magulang niya. Naroon ang mga anak niya. Kahit na palagi siyang abala ay gusto niyang kasama niya sa pagtulog ang mga bata. Lumalabo na ang paningin niya. Epekto marahil ng alak iyon. Napailing siya nang biglang lumakas ang ihip ng hangin at kasabay nun ay ang pagbuhos ng malakas ng ulan. Kanina lamang ay nagkikislapan ang mga bituin ngunit ngayon ay bigla na lamang umulan. Nag-warm bath muna siya nang makarating siya sa mansyon.
Payapa nang natutulog ang kambal habang nakayakap sa dalawang teddy bear habang natutulog. Actually, nagtataka siya. Hindi pamilyar sa kanya ang mga teddy bears na yun. Siguro, kabibili lamang iyon ng mga magulang niya kanina. Nagsuot siya ng boxer shorts at sando na pantulog. Inusad niya ng kaunti ang kambal upang makahiga siya sa gitna ng mga ito. Pero agad rin naman siyang tumayo nang makarinig siya ng yabag na nagmumula sa labas ng kwarto. Tumingin siya sa orasan. Napakabilis talaga ng oras. Nang dahil sa traffic kanina pag-uwi niya ay maghahating gabi na pala. Akala niya ay tunog lamang ng ulan ang naririnig niya, ngunit parang may mga yabag talaga ang nagmumula sa labas. Kaya agad siyang kumuha ng baril sa pag-aakalang may nakapasok na masamang tao sa loob ng kanilang mansyon. Wala nang gising sa ganitong oras kaya ayaw niyang maging kampante. Kung sino man ang magtatangkang pumasok sa mansyon nila ay mababaril talaga niya. Wala naman siyang nakitang tao nang lumabas siya. Napailing na lamang siya. Baka nga napakalakas lamang talaga ng ulan kaya naririnig talaga nila ang dagandong sa taas ng bubong. Binaba niya ang baril na hawak niya at nakatutok paarap. Ang sarap na sanang matulog. Tumalikod na siya, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay may naaninag siyang figuran na paakyat sa hagdan at ngayon ay nakatayo na ito sa pinakahuling baitang na paakyat. Napangiti siya sa kanyang sarili. Kung ano-ano na naman ang ini-imagine niya. Pati si Savannah ay tila nakikita niya ngayon na nakatayo sa may hagdan. Nakasuot ito ng puting ternong silk na pantulog at may dala itong baso ng gatas sa kanang kamay. Hay nako! Sambit niya habang ipinipilig ang kanyang ulo. Ayan ka na naman. Stanley, ini-imagine mo na naman ang asawa mo. Malakas niyang sambit sa kanyang sarili habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Stanley. Sambit nito habang nakatingin sa kanya. Ano ba naman itong imahinasyon ko? Ito ang pang-5 beses na nakita kita sa imagination ko, Savannah. Bibilang ako ng 5. Maglalaho ka na naman. Wika niya sabay pikit sa kanyang mga mata at bumilang siya hanggang 5. Kagaya ng sinabi niya, 5 beses na ang pangyayaring ito. Nitong nakalipas na mga araw ay palagi niyang nakikita si Savannah. Pero bigla lang naman itong naglalaho kapag pumikit siya o hindi kaya ay muling bumaling sa kinaroroonan nito. Stanley, ako talaga ito si Savannah, sigaw nito sa kanya. Buisit, parang totoo na talaga ito ngayon. Naglalakad na ito ngayon palapit sa kanya. Inilatag nito ang baso sa kabinet na nasa gilid. Nakatulala at nakaangga nga lamang siya habang nakikita itong palapit na sa kanya. Napamura siya. Siguro epekto ito ng antok at pagod. Palagay ko kailangan ko ng matulog ngayon. Buisit, parang totoo ka talaga, asawa ko. Wika niya sa babaeng mas malapit na ngayon sa kanya. Totoo talaga ako. Inis nitong sambit. Ha? Imagination lang kita. Hindi ka naman totoo. Wika niya. Sige. Paniwalaan mong imahinasyon lamang ako. Oo na, Stanley. Hindi ako totoo, ngunit sa tingin ko ito ay tunay at totoo. Diniin pa ni Savannah ang huling salita bago siya nito binayagan ng pagkalakas-lakas. Aray ko po. Ang sakit. Mahihimatay na ata ako. Hiyaw niya habang nakaluhod na sa paanan ni Savannah. Sobrang sakit ng pagbayag nito sa kanya. Parang na-flat na ata ang balls niya sa lakas ng impact ng pagtuhod nito sa kanya. O ano, Stanley, totoo na ba ako ngayon o kailangan mo pa ulit bayagan para maniwala ka na? Nakapamewang na wika ni Savannah kay Stanley. Sa Savannah, asawa ko. Ikaw nga. Savannah, buhay na buhay ka. Sambit niya habang sinusubukang tumayo. Buhay nga ako. Stanley, tumayo kang gariyan. Utos nito sa kanya. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang asawa. Nangingilid ang luha niya habang yakap pa rin si Savannah. Akala ko hindi na kita makikita, my love.
Savannah, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka pa ulit. Mangyaring ay pangako mo na mananatili ka sa aking tabi, Savannah. Sambit niya na may kasiyahan sa kanyang puso. Pinatawad na kita, Stanley. I am sorry din kung kailangan kong magsinungaling tungkol sa misyong ko. Nawala ako dahil may mission akong ipinagpatuloy at kailangang tapusin. I am back now, Stanley. Para sa inyong tatlo, wika nito sa kanya. I love you so much, Savannah. Walang araw at oras na hindi kita iniisip. Akala ko mawawala ka na ng tuluyan. Sana mahal mo pa rin ako, Savannah. Sambit niya sa babae sabay taas ng mukha nito at pinagmamasdan ang magaganda nitong mga mata habang kinakausap ito. Yes. I love you too, Stanley. Hindi naman nawala iyon. Palagi kang nasa puso ko. Sagot nito sa kanya. Bumaba ang bibig niya sa nakaawang na bibig ng asawa at masuyong hinalikan iyon ngunit bigla siya nitong itinulak. Yung baril mo nakatutok pa rin sa akin. Bulong ni Savannah sa kanyang tainga. Sorry my love. Pero hindi yan baril. Ibang baril ang nakatutok sa'yo. Nakangiting sambit niya sa asawa. Hindi siguro nito napansin kanina na inilagay niya ang hawak niyang baril sa tabi ng baso ng gatas nito. Napalunok siya ng sunod-sunod habang nakayakap sa asawa at habang dinadama niya ang init ng katawan nila parehong dumedampi sa isa't isa. Hey, ibaba mo ako. Wika niya kay Stanley nang buhatin siya nito at inupo sa taas ng lamesa na nasa gilid lamang nila. Lumapit si Stanley at nakangiting pinagmasdan ang kanyang kabuyuan. Sumandal ito sa pagitan ng kanyang mga hita sabay yakap sa kabuyuan niya. Sinisiguro ko lang talaga na totoo nga talaga ito. At totoong ikaw ba talaga ang nasa harapan ko, love? I still can't believe it. Ito na siguro ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Bumalik ka na sa buhay ko. That's my greatest wish, Ella. Sambit nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. At miss na kita. Gusto kitang yakapin, love. Gusto kong maramdaman ka, lalo na ang katawan mo. Dagdag pa nito. Natawa siya. Nakikita niya sa mga mata nito kung gaano siya gusto nito. Hinawakan ni Stanley ang magkabila niyang pisngi at hinalikan siya ng mapusok. Ang kanyang malambot na lips at mainit na hininga ay bumabalot sa kanyang bibig sa sandaling iyon. Napahawak na rin siya sa magkabilang balikat ng asawa dahil anumang oras ay parang mahuhulog siya. Pero nandun si Stanley. Nakahawak sa kanya ng mahigpit at nakahawak sa kanyang baywang gamit ang kanyang muscles. Kailangan kita ngayon, Savannah. Hayaan mong angkinin kita ngayon dito. Bulong nito habang ang magkabilang kamay ay pilit na ibinababa ang kanyang silk na pantulog. Stanley, dito talaga. Pwede namang pumasok na muna tayo. At saka, hindi ba't marami pa akong dapat na ipaliwanag sa'yo? Tanong niya sa asawa habang ito naman ay sinisipsip at dinidilaan ang kanyang leeg mamaya na ang explanation, love. I want you. I wanna feel you. I am dying for it every night. Bulong niya ulit habang hinahawakan ang kanyang pribadong bahagi ng katawan. Savannah, na-miss talaga kita sobra. Alam ko at may kutob akong babalik ka sa akin. Wika aniya. Hello madlang. Nagkita na pala kayong dalawa, akala ko wala pa si Stanley. Nataranta siya nang marinig ang boses ni Zarina. Hindi nila napansin ang yabag nito at ni Cassius. Kanina pa ba kayo riyan? Tanong ni Stanley sa mga pinsan. Oh sorry bro kung pinutol namin ang kasabikan mo. Akala kasi namin ni Zarina ay may akyat bahay. Nakarinig kasi kami ng kaluskos. Ibang akyat bahay pala ang nag-iingay. Natatawang sambit ni Cassius sa kanila. Bakit nandito kayo? Seryosong tanong ni Cassius sa dalawa. Naman, hindi ba pwedeng makitulog sa mansyon mo pinsan? Nabitin lang naging suplado agad. Don't worry, matutulog na kami ni Cassius. Sambit ni Zarina. Oo nga bro.
Ayaw mo nun, mas naging thrilling hindi ba? Sige, good morning sa inyong dalawa. Bro, nag-robust ka ba? Nako, itaas mo ang bandera ng mga Thai Amora. Huwag kumalontoy ka agad sa isang round pa lang ha. Wika ni Cassius kay Stanley. Alam nyo, matulog na nga kayo. Hiyaw ni Stanley sa dalawa. Lakad takbo naman ang dalawa papunta sa kwarto na nasa dulo. Parang kabuting pasulpot-sulpot ang dalawa. At bumalik tayo sa iyo, aking asawa. Ipagpatuloy natin ito sa loob ng ating kwarto. Baka may distorbo na naman. Wika ni Stanley sa kanya habang inaalalayan siya nito papasok sa kwarto. Muntik na siyang tumili nang bigla siya nitong isinandal sa wall ng kwarto at agad siyang kinabig at mapusok na hinalikan sa bibig. Tulog na tulog ang dalawang bata. Nakadim lamang ang ilaw sa loob. Habang hinahalikan siya ng asawa ay agad naman nitong pinunit ang suot niya hanggang sa bra at panty na lamang ang natira. God, ang ganda mo, Savannah. Wika nito habang pinagmamasdan ang kahubaden niya. Masuyo nitong tinanggal ang bra at sinunod ang panty niya. Nakita niyang sunod-sunod itong napalunok habang pinagmamasdan ang kanyang malalaking bundok. Napakagat bibig si Stanley nang makita ang bulaklak niya. Miss na rin niya ito. Nananabik rin siya sa susunod na mangyayari sa kanila ni Stanley. Habang nakapikit siya ay tila ninanamnam na niya ang nakaabang na kaluwalhatian. Matagal na rin silang hindi naging isa ni Stanley at aminado siyang nakakamiss rin. Sa katunayan ay ramdam niya na basang-basa na siya ngayon. Handang-handa na rin siya sa muling pagpasok at pagdilig ni Stanley sa hardin niya. Mas nanabik siya nang bigla itong lumuhad sa paanan niya at tinaas ang isang binti niya at isinaklay sa balikat nito. Bahagyang nakabekaka siya upang mailapit nito ang mukha sa bulaklak niya. Mommy, Daddy, matulog na po tayo. Nagulat sila sa narinig nila. Ang anak nilang si Zen na nagising pala. Mabilis nilang dinampot ang kanilang mga damit at agad na nagbihis. I love you, Savannah. Mahal na mahal kita. Sambit ni Stanley habang nakayakap sa kanya. Nakahiga sila sa gilid ng kama sa tabi ng kambal. Mahal rin kita, Stanley. Salamat, love, sa muli mong pagtanggap sa akin kahit na napakalaki ng naging kasalanan ko noon sa'yo. Pangako, hinding-hindi na mangyayari ulit iyon. Pinagsisihan ko na ang lahat. Love, promise aalagan kita ng mabuti at mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Seryoso nitong sambit habang hinahagkan ang kanyang mga kamay. Salamat din sa'yo, Stanley. Ang mga karanasan kong iyon ay mas pinatatag ako. Stanley, nangako kang aayusin ang puso ko at pinagkakatiwalaan kita, Stanley. Hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko lang kundi para sa mga anak din natin. Wika niya rito. Thank you so much, Savannah. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na mahal kita. Sobra. Napangiti siya sa narinig. Huwag mo lang sabihin yan. Gawin mo at patunayan mo, Stanley. Paalala niya sa asawa. Yes, love. Palagi kong patutunayan sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. He promised. Niyakap siya ng asawa. Gumanti rin naman siya ng yakap rito. She smiled while lying on his arms. This is their second chance, pero bakit napakasaya niya? Hindi ba dapat bitet siya? Pero bakit maligaya pa rin siya sa piling ng lalaking minsan na siyang sinaktan? Bakit? Dahil ang paibig ay pagpapatawad at pagtanggap. Pinatawad na niya si Stanley ng buong puso at tinanggap ang pagkakamali nito at muling sumubok na ayusin ang buhay nila. Kapag tinanggap mo pala at inintindi ang lahat ng bagay-bagay ay hindi ka pala mahihirapang magsimula muli. She believed in second chances. May mga oras na nasasaktan natin ang mga itong pinakamamahal natin. Pero sa bandang huli ay may aral tayong natututunan. At sa huli ay mananaig pa rin ang pagmamahal. Paglipas na mga buwan. Stanley, saan ba tayo? Kanina pa tayo naglalakad dito sa Mangon. Tanong niya sa asawa. Bumisita sila sa hasyenda ni Stanley kasama ang mga anak nila.
Sina Cassius at ang kambal na sina Lego at Mega ay nasa Amerika. Kinailangang umuwi ni Cassius sa US kaya isinama na rin ito ang dalawang bata. Sayang nga lang at wala ngayon sina Mega at Lego sa hasyenda ngayon. Kalaro ito ni Zen at Zan. Masaya siya kapag nakikita ang apat sa tuwing maglalaro ang mga ito. Tunay na mababait ang dalawa at talagang inaalagaan nito sina Zen at Zan ay parang tunay na kapatid. Hopefully someday, magkikita pa rin ang apat. Plano kasi ni Cassius na ipasok sa Golden Scorpion Clan ang dalawa. They will be trained as assassins habang nag-aaral ang mga ito. Just keep walking my love, huwag kang mainip. Malapit na tayo, wika ni Stanley na nakaalalay sa kanya. Magkahawak kamay sila ni Stanley habang naglalakad. Sa laki ng mangga ni na Stanley ay halos mapudpod na ang kanyang mga sapatos. Hindi nila nadala ang kabayo ni Stanley dahil under medication ito kaya alay lakad silang dalawa ngayon. Malapit na talaga tayo, love. Inakbayan siya nito at tumigil sila sa paglalakad nang pinisil ni Stanley ang mga kamay niya at masuyo siya nitong tinitigan. Nakatayo silang magkahawak kamay sabay tingin sa mata ng isa't isa. Love, may surpresa ako sa'yo. Actually, noong una kong kita sa hasyendang ito, inilaan ko na kaagad ang buhay ko sa Reg Along ito. That was 5 years ago. Hindi ako sigurado noon. Pero ito ang nais gawin ng puso ko kaya sinunod ko ito. I built this with hard work. Puhunan nito ang pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak natin. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Pag nakikita kong halos tapos na, mas nagiging motivated ako, Savannah. Para sa inyo ito, mahabang sambit ni Stanley sa kanya. Hinayla siya nito at sa gitna ng manggan at sa likod ng mga mayayabong mga sanga ng mga mangga ay lumantad sa harapan niya ang isang napakalaki at napakagarang white mansion. Hindi ito makikita kung hindi ka talaga maglalakad patungo sa looban. Napao ang kanyang bibig. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan kung gaano kaganda ang mansyon. Napayakap na lamang siya kay Stanley. I hope you like it, love. Wika ni Stanley habang nakaakap rin sa kanya. Halika, pumasok tayo sa loob. Wika nito. Savannah and Stanley Mansion. Basa niya sa malaking karatulang nakapaskil sa harapan mismo ng mansyon. Inakay siya ni Stanley papasok sa loob. Parang palasyo ang loob nito at sa pader ay nakita niya ang malaking frame ng kanilang larawan. Isinabit niya ang kanilang larawan. Kuha noong kasal nila. Marami pang ibang larawan ang nasa pader pero talagang nakakuha ng atensyon niya ang isang iyon. Okay lang ba na ang larawan na iyan ang pinakamalaki sa lahat? Tanong nito. Sobrang laki naman ata ng frame niyan, Stanley, and the picture itself. Sagot niya. I want it big. Kasi minsan ko nang minalit yan. Minsan ko nang binaliwala ang araw na yan. Muntik ko nang kalimutan ang araw na yan at muntik na rin akong magsisi habang buhay. Wika nito habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata nito kung gaano siya kasinsero ngayon. Ibang Stanley ang kaharap niya. Mas matured. Thank you, Stanley. Sobrang ganda ng mansyon na ito. Sana, kahit isang buwan ay titira tayo rito. But I know you're so busy in your career right now. Wika niya. Tumingin siya sa paligid at kumpleto na ang lahat ng mga gamit pati na rin ang mga magagandang palamuti sa loob ay talagang nakaayos na. Tao na lamang ang kulang sa mansyon. Of course, love. Kapag vacation ng mga bata dito tayo titira. Tinulungan ako ni Lance sa interior design. Sana nagustuhan mo, wika nito. Syempre naman. Ito na ata ang pinakamagandang Reg Along na tanggap ko sa buong buhay ko. Sambit niya sa asawa. Stanley, inubos mo talaga ang kita mo sa hacienda just to build this. Hindi pa rin makapaniwalang tanong Rhea. Naglakad siya malapit sa isang lamesa na may dalawa lamang upuan. Umupo siya at hinilot ang kanyang mga paa. Oo, lahat ng kita ko, love. Ewan ko ba, ang pakiramdam ko noon ay hindi ko kailangan ng pera.
Parang walang value ang pera sa akin noon kasi wala ka sa buhay ko. Sanay ako sa buhay mahirap at pwede rin naman palang maging kontento. Sambit ni Stanley. Nakita niyang may papalapit na may katabaan at medyo may edad ng babae sa kanila. Senyor, ito na po ang meriendang pinagawa ninyo. Sambit ng isa sa mga tauhan ni Stanley na si Aling Melinda. May nakasunod ring babae sa likuran nito na may dalang tray ng juice. Hello po senyor ito at senyorita. Bati ni Mercy sa kanilang dalawa. Ngumiti naman siya sa babae. Umalis naman kaagad ang dalawa pagkatapos ay lapag ang merienda. Bigla siyang natakam nang makita ang inihain ng mga tauhan ni Stanley. May suman, biko at saging na maruya. Paborito niya ang mga native foods lalo na yung pamprobinsyang merienda na katulad nito. Mukhang ang sarap nito, love. Hindi pa man nahawakan ni Stanley ang suman ay pinalo na niya kaagad ang kamay nito. Napakunot naman ang asawa sa ginawa niya. Please don't touch that. Humingi ka na lang ng iba. Akin na ang mga ito. Ako ang kakain sa mga ito, okay? Wika niya sa asawa. Mabilis siyang kumuha ng suman at binalatan ito. Paborito nga talaga niya. Suman na gawa sa saging yun. 5 piraso aygan at wala pa atang 3 minuto ay naubos na niya ang lahat ng meriendang inilapag ng mga tauhan ni Stanley. Sobrang sarap talaga kapag native ang merienda. Malakas niyang hiyaw at napatigil siya nang makita si Stanley na napakatahimik lamang habang tinititigan siya. Ni hindi nga ito tumayo at humingi ng extra merienda sa mga tauhan nito. Is he just staring her all this time? Stanley, love, kanina mo pa ba ako tinititigan dyan? Tumayo ka na. Humingi ng merienda sa kitchen. Utos niya rito. Umiling ito. Nabusog na ako habang nakatitig sa'yo kanina kung paano ka kumain. Parang sinapian kang masamang espiritu. Gutom na gutom ka, love. Natatawang sambit nito. Sinasabi ko na nga ba? Pinagtatawanan mo lang ako. Sige, may araw ka rin sa akin. Inis niyang wika sa asawa. No, I actually find it cute, love. Gustong gusto ko nga iyon. Mas ado kang maganang kumain. Naninibago lang ata ako. Makahulugang sambit ni Stanley. Tinawag nito ang babaeng si Mercy nang makitang dumaan ito. Hey Mercy. Magdala ka pa nga ng suman rito. Utos ni Stanley kay Mercy. Nako po, boss. Senyor ito. Ubos na po. Pinadala rin po sa mga anak ninyo ang sobra kanina. Sagot ng babae. Okay, sige. Gumawa kayo ulit bukas ha. Sige po senyor ito. Teka, may bilo-bilo po ako sa kubo, baka gusto nyo po. Tanong ni Mercy kay Stanley. Nako, huwag na. Allergic ako sa bilo-bilo. Sagot ni Stanley. Tumango lamang si Mercy at nagpaalam na sa kanila. There's something about her. Wika niya pero pinigilan siya ni Stanley. Don't mind her, love. Ganyan na talaga si Mercy even before. By the way, mamaya doon na daw muna tayo sa mansyon ng kuya mo matutulog. Request ni Daddy. Wika nito na ang tinutukoy ay ang papa niya. Oo. Sinabi na sa akin ni kuya yan. What if let's have a tour at our master bedroom? Tumayo si Stanley at inilahad ang kanang palad nito sa kanya. Hayan ka na naman Stanley. Straight 1 month mo na akong kinakabayo. Hanggang dito ba naman? Reklamo niya sa asawa. Simula nang bumalik siya ay hindi na nga siya nito tinigilan. Gabi-gabi silang puyat. Parang bagong kasal lamang sila ni Stanley. Love, let's try kung totoo nang matibay ang ang binenta ni Lucy sa akin. Kung hindi ibabalik ko, katwiran nito. Napangiti siya sabay hampas sa balikat ng asawa. Hoy! Tumigil ka Stanley ha. Banta niya sa asawang alam na niya kung ano na naman ang nasa isip. You promised me that araw-araw mong papatunayan sa akin na mahal mo ako pero hindi sa paraang ito Stanley. Lalaspagin mo pa ata ako. Hiyaw niya sa asawang napakainit ng kamay ng pinisil at hinimas nito ang isang binti niya. Wait,
Bigla siyang tumayo at mabilis na tumakbo patungo sa kusina. Sunod-sunod siyang samuka. Napakalaki ng mga butil ng pawis sa noo niya. Ang pait ng panlasa niya ngayon. Lahat na yata ng kinain niya ay nailabas na niya. Kahit na wala ng laman ang sikmura niya ay sige pa rin siya sa pagsuka ng laway. Love, are you okay? Anong problema? Baka ang mga foods na kinain ko. Nag-aalalang tanong ni Stanley sa kaniya. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang Kuya Ashton niya. Bro, pakidala naman rito si Doc. Nagsusuka si Savannah. Baka pwede niyang tingnan na muna sandali. Dinig niyang sambit ni Stanley sa cellphone nito. Tila ba nagutom na naman siya ulit pagkatapos niyang isuka ang lahat ng kinain niya. Love, gutom na naman ako. I want native chicken soup. Yung luto mo, wika niya sa asawa. Bigla na lamang pumasok sa isip niya ang luto nito dati at sa isip pa lamang niya ay natatakam na siya. Fast forward. Samantala, nagulat sila nang sinalubong sila ng kambal nang buksan nila ang pintuan ng kanilang kwarto. Daddy bad ka talaga. Hiyaw ni Zen at Zan sa ama. Pinagsusuntok ng dalawa si Stanley. Mga anak, bakit? Ano ang ginawa ni Daddy? Huwag kayong maingay, baka maririnig kayo ng Tito Ashton ninyo. Natatarantang sambit ni Stanley nang marinig ang sinabi ng mga bata. We heard Mommy saying have mercy, masakit. Are you hitting Mommy? Inosenteng tanong ni Zen na nakakunot ang noo habang nakatingin sa ama. Ha, no. Of course not, mga anak. Kinagat ng lamok sa likod ang mommy ninyo. Pinakamot niya kay Daddy. Napalakas ang kamot ko kaya ayon napasigaw si mommy niyo, mga anak. Hindi ba mommy? Bumaling si Stanley kay Savannah at kinindatan siya. Oo mga anak. Nagsasabi ng totoo ang daddy ninyo. Sagot niya na pinipigilan ang pagtawa. Okay, sorry Daddy. Akala ko pareho kayo ni Tito Pogi. Narinig namin si Ate Donalyn screaming yesterday inside his room. Sambit naman ni Zan. Si Ashton ang tinutukoy NG2. Nagkatinginan sila ni Stanley. Mga kids, come here. Mamaya samahan niyo ako ha. Bibili si Tito Pogi ng maraming toys para sa mga palangga ko. Bigla namang sumulpot si Ashton at kinawayan nito ang dalawa. Mabilis namang tumakbo ang kambal patungo kay Ashton. Sinong babae kaya ang tinutukoy ng mga bata? Papa D. Mabilis siyang lumapit sa ama at nagmano rito. Nang magising ang daddy niya ay patuloy na rin ito sa pag-recover at ngayon nga ay bumalik na ang dating lakas nito. Bawal nga lang ang mapagod ng sobra. Nagmano sila ni Stanley sa daddy niya na kakagising pa lamang. Si Ashton ay dinala na ang mga bata sa dining hall upang mag-almusal. By the way, Ashton, naihatid mo ba kahapon ang apo ni Manang Loti? Tanong ni Papa D. Nakita niyang malapot na pinagpawisan ang kuya niya nang marinig ang tanong ng daddy niya. Sinong apo ni Manang Loti, Dad? Tanong niya. Si Manang Loti ay ang matagal nang naninilbihan sa daddy niya. Si Donalyn. Nagbakasyon ang batang iyon dito sa hasyenda. Pero kahapon umuwi na ang batang iyon. May pasok pa raw ito. Nagkokolehiyo iyon sa bayan. Long weekend kaya dito sa lola niya muna tumigil. Sagot ng daddy niya. Yes, si Ate Donalyn. She played with us yesterday after playing with Tito. Hindi na naituloy ni Zen ang sasabihin nito dahil bigla nang isinubo ni Ashton ang pansit sa bibig ng bata. Tumigil naman si Zen sa pagsasalita. Wow, kolehiyala pala siya, Dad. Batang-bata pa no, kuya. Makahulugan niyang sambit habang nakatingin sa kuya niya. Oo anak, kaka-18 pa lamang ng batang iyon. Ang daddy niya ang sumagot. Muntik nang mabilaukan ang kuya niya sa sinabi ng daddy niya. Busog na ako. Sige kids, after this maligo at magbihis na kayo. Pupunta tayo sa bayan mamaya. Sambit ni Ashton sa mga pamangkin. Nagkatinginan na lamang silang mag-asawa. Kung nasa loob ito ng kwarto kahapon ng kuya niya. Sigurado siya na nabinyagan na ito ni Ashton. Napailing na lamang siya.
Napakabata pa ng apo ni Aling Loti. Pagkatapos nilang maligo at magbihis ay bumalik na ulit sila sa hasyenda ni Stanley. Isinama na nila ang mga bata sa mansyon na regalo nito sa kanila. Napakasaya ng kambal nang makita ang mga kwarto ng mga ito na punong-puno ng mga laruan. Love, mamaya pala ay pupunta sina Dad rito. Sambit sa kanya ni Stanley. Drake called me last night. Ako na raw ang mamamahala sa company namin sa abroad. So ibig sabihin, kailangan na nating tumira sa ibang bansa, love. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo babalik rito. Alam ko gusto mong malapit ka lang palagi sa daddy mo. Bibisita tayo rito every 3 months, love. Panimula ni Stanley. Natigilan siya. Inexpect na niya ito that after Stanley's celebration as CEO ay ililipat na talaga ito abroad. Ang company namin sa abroad ang mamanahin ko, love. Ang sa Cebu at Manila ay sa bunso namin, while Lance ay ang mga clothing lines namin dito sa Pilipinas. Patuloy nitong sambit. Love, susuportahan kita dahil mahal kita. Kung nasan ka, syempre nandoon din kami ng mga anak mo. Pero please don't you ever break your promise. Palagi nating bibisitahin sina daddy at mga kapatid ko. Alam mo naman na sila na lamang ang natitirang pamilya ko. Alam mo rin kung gaano ko sila kamahal. Mahina niyang sambit sa asawa. Of course. Pagbibigyan niya si Stanley. Alam niyang ito ang ultimate right hand ni Papa J. Thank you, love. Pangako ko sa'yo yun. Hinding-hindi ko sisirain ang mga pangako ko sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal at ang laki rin ng takot ko na mawala ka sa buhay ko. Kaya kung ano ang gusto mo masusunod palagi. Nakangiting wika nito habang hinahawakan at hinahalikan ang magkabila niyang kamay. Nakaupo sila ngayon sa veranda ng malaking mansyon na napapalibutan ng mga nakahilerang puno ng mangga. Nakakamangha rin talaga kung paano itinanim ang mga mangga. Senyor ito, senyorita. Bumaling sila sa pinagmulan ng boses. Si Mercy iyon. Malapad ang ngiti nito habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Sinabi sa akin ni Manang kanina na pag-aaralin niyo raw po ako sa kolehiyo. Isa daw po ang pangalan ko na nakalista bilang scholar ng hasyenda. Maraming salamat po talaga at maraming mga bata ang mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Masayang wika nito. At saka, humihingi po ako ng tawad, senyor, ito sa aking inaasal noon. Senyorita, patawarin niyo po ako. Sambit nito na punong-puno ng sinseridad. Tumango lamang sila ni Stanley sa babae. Mabait naman ito. Noong bata pa lamang ito ay tila tinadtad ng Katie sa katawan. Pero ngayon ay dalagang Pilipina na ito kung umasta. Basta mag-aral ka, Mercy. Alam mo kapag may trabaho ka na at isa ka ng tunay na professional. Marami kang makikilalang mga lalaki na mag-aalay ng pag-ibig para sa'yo. For now, magsikap ka muna sa buhay, okay? Baka makakahanap ka pa ng mas gwapo at mas mayaman pa kaysa sa senyorita Stanley mo. Nakangiting sambit ni Savannah sa dalaga. Si Stanley ay kinurot siya sa tagiliran. Opo, senyorita. Mag-aaral ako ng mabuti. Patawarin niyo po talaga ako at pasensya na po. Nakayukong sambit ni Mercy sa kanila. Sana po huwag niyo po akong palayasin rito sa hasyenda. Kapag mabait ka naman at masipag hindi ka namin palalayasin, Mercy. Just keep your promise, okay? Study first, okay? Sabat naman ni Stanley. Opo, senyor ito. Makakaasa po talaga kayo. Hindi pa naman siguro huli para sa akin ang pag-aaral, hindi ba? Wika nito. Oo, hindi pa. Habang buhay pa tayo. Hindi dapat nawawalan ng pag-asa at saka. Maaaring mahirap ka ngayon. Pero kapag masipag ka at determinado sa buhay, magiging successful ka rin balang araw. Dagdag pa ni Stanley. Teka, Mercy, palagi mo kaming inaalok ng bilo-bilo mo. Mayroon pa ba?
Nagluto ka ba ngayon? Parang gusto kong tikman. Tanong ni Savannah sa dalaga. Mayroon po senyorita, kaya lang po binibente ko na. Hindi nyo naman po kinukuha kapag libre, kaya ibebenta ko na lang. Sagot naman ni Mercy. Sige, bigyan mo kami ng 4 na baso. Wika ni Savannah. Nako, nagbibiro lang po ako, senyorita. Teka lang po. Babalik na lang po ako at dadalhin ko rito ang kaldero ko. Nagmamadaling sambit ni Mercy habang lakad takbo itong bumalik muli sa kubo nito. Alam mo, napakabait mo, love. Ang laking tulong ng scholarship foundation na iyon para sa mga anak ng mga trabahante dito sa hasyenda. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. All-in package na ha. Maganda, sexy, matulungin at astig. Hinalikan siya ni Stanley sa noo habang pinupuri siya nito. Ang bilyon-bilyong nakuha nila sa huli nilang mission. Sobra-sobra na iyon para sa pamilya niya at para sa magiging pamilya pa ng mga anak niya balang araw. Kaya naisipan niyang bigyan ng mga scholarship ang mga batang nag-aaral. Hindi lamang sa mga anak ng trabahante ni Stanley, kundi pati na rin ang mga trabahante ng hasyenda ng kuya niya. Bumili na rin siya ng maraming properties dito sa Pilipinas, pati na rin abroad, at pinangalan iyon sa mga anak niya. Bumili na rin siya ng lote sa harapan mismo ng hasyenda ni na Stanley na konektado lang naman sa lupain ng kuya niya. Magpapatayo siya ng hospital para sa mga mahihirap. Gusto niyang tumulong sa mahihirap. Ay kangga, kapag tumulong ka ay doble ang balik sa'yo ng grasya. Masaya siya sa ginagawa niya basta't inspired lamang siya dahil suportado siya ng asawa niya.